Gumawa na naman sila ng eksena. At ito nga ang kanilang formation na di natin alam kung bakit na naman sila gumawa ng ganitong uri ng tila na mga pananakot sa ating mga kababayan dyan, especially sa Davao City at sa KOJC compound. Okay. I think Hannah is coming on the line. O yan. So, kasalukuyan po nakikipag-usap ang iilan sa ating mga manggagawa at nagtatanong kung bakit daw po ito ginagawa ng ating kapulisan. At hanggang ngayon ay wala po silang sagot. Like they always na sinasabi na sila po ay sumusunod lamang sa order, pero medyo kakaiba po ang kanilang mga ginagawa ngayon, knowing that last night ay nagpahayag po ng mabibigat na statement ang ating Vice Presidente. At ang ating lubos na inaakala ay talaga naman magiging daan ito para ang ating kapulisan ay maliwanagan at magbago ang kanilang kaisipan sa kanilang paglabag sa batas. Kado, ano po masabi ninyo sa kasalukuyang kaganapan ngayon sa KOJC compound na tila ang kanilang formation ay sinyalis ng pananakot na naman? Kado? Well, yan ang tinatawag nating PSYOPs. Yan ang tinatawag nating psychological operations. Yan ang tinatawag nating show of force. Ang dapat ipaintindi sa mga taong ito, kung may loudspeaker man dyan. Yes, naririnig po tayo ngayon, Kado, sa ating malaking screens. Lahat kayo dyan, mga polis. Alam nyo ba, hanggang nandyan lang si Marcos sa Malacanang, gaano ba katagal ninyo gusto ang inyong trabaho? I am sure na lahat ng na-assign dyan sa KOJC, merong record dyan sa inyong service chart, sa inyong record na kayo ay nandyan. How sure are you na lahat kayo na nag-duty dyan at sumunod kayo sa mga illegal orders ay hindi kayo sisibakin sa hanay ng ranks ng kapulisan pag nagpalit ang gobyerno? Yun. Huwag kayong makitin ng mga utak nyo. Buksan nyo kaisipan nyo. Yes. Ang dami-dami nyo dyan. Wala pang 10 ang nag-uutos sa inyo. Correct. Na i-violate nyo ang batas. Na i-violate nyo ang karapatan ng mga taong nandyan. Na i-violate nyo ang sanctity ng lugar na yan. Yes. So, makinig kayong mabuti. Ha? Yes. Kaya sinasabi na nga natin, ha? Baka may taning na itong si Bongbong Marcos. There is a strong possibility, sinabi natin kanina, that this president might exit Malacanang horizontally. Alam nyo ba, ibig kong sabihin? Eh bakit sila, they're still putting their trust on human persons na wala namang maipapangako sa kanilang trabaho in case there is a change of government. Correct. Kung ayaw nilang makinig sa spiritual message ni Inday Sara, bahala kayo. Iba-iba naman tayo ng conviction eh. Pero, lalo na kayo mga opisyales na nasa ilalim ni Torre dyan, how sure are you? Yes. You will keep your jobs after this administration is gone. Okay, tama kayo. Yan ang problema nyo. Yes. Alam nyo ba, pinag-uusapan na ngayon, naghahanap na sila ng bagong scapegoat kay Torre, pampalit kay Torre. Correct. Hindi lamang sa kapulisan, dahil wala pang mai-produce si Torre dyan hanggang ngayon. Lampas na 1 linggo. In any language, exhausted na yung mga troops, exhausted na yung command dyan. So it is now being scheduled for replacement. Kaya nagpapakitang gila sila para hindi mangyari yun. Pero Kado? saan pupunta yan? It will end in its logical conclusion
Kado, we have All of live... you- Kado, we have live report right now. Tanggap po tayo ng live report mula sa kasalukuyang sitwasyon sa Davao City Religious Compound ng KOJC. Yes, Carlo. Yes, magandang umaga sa inyo mga kapartner. Nandito tayo ngayon sa labas ng Emerald at kasalukuyan kong gumagamit ng ELRAD ng mga kapulisan at nagpapaalala daw na mag-give obstruction of justice ang kanilang muling pagpasok dito sa compound. Ang mga nandito ngayon ay mga kapulisan na Yes, go ahead, Carlo. Medyo nawawala ang signal ni Carlo, pero yun nga, Kado. Ito po ang ating nakikita, ang kasalukuyang kaganapan sa harapan ng gate ng religious compound ng KOJC na kung saan nagpapatuloy ang pansampo. Ito na yung sa Ikasampung araw na pagkubkob ng kanilang pagkubkob. Kasi kung kapansin-pansin po, kung ating babalikan ng mga nakaraang araw, hindi po sila nag-formation ng ganitong uri. Pero ngayon po ay tila nagpapakita na naman sila ng hindi maintindiang hakbang dahil wala naman po dapat kailangan pakitaan ng kanilang paggagawa ng formation na ganyan dahil wala naman po silang kalaban sa loob. Gaya po ng nabanggit ni Kaado, isang malinaw na psychological operations po ang ginagawa ng ating kapulisan sa KOJC compound. Kaado? Oo, at yan actually, kumita na yan 7 araw na kumita yan, estilong bulok na yan Correct. Pero doon sa mga iba, no? Sa mga iba, meron ako isang tula na I came across one prose na nanggaling, ito yung 1946 pa, no? Nanggaling sa isang German Lutheran pastor. Ang pangalan niya Martin Niemöller. Pero in-adapt ko sa sitwasyon natin ngayon. Kado, Carlo is back sa ating linya. Let's take the report. Carlo. Okay. Yes, mga kapartner. So ulit, nandito tayo ngayon sa labas ng KOJC compound dito sa may Emerald Gate kung saan nakasalukuyan na nandito ang mga ilang grupo ng kapulisan na nakaantabay at gusto nilang pumasok sa compound para daw sa pag-serve muli ng warrant of arrest. So nandito ngayon sila, nasa harap natin ang ginagamit din nilang ELRAD para magpaalala na kuno itong warning kung hindi sila papapasukin dito. So ang mga nandito ng mga kapulisan ay nakaantabay at ang ating team din nandito rin para tutukan ang kanilang mga ginagawa. Yes, kapartner Franco. Kapartner Carlo, si kapartner Sheena ito, nandyan na ba yung mga legal counsel natin? Para kanino ba itong warrant of arrest na gustong ibigay ulit ng ating kapulisan? Nandito na ngayon ang mga legal team natin. Kanina ay kinakausap na isa sa ating mga legal team ang leader ng kanilang kapulisan. At yun nga, muling kinausap na ating legal team ay pinapakausap na ng leader nila ng kapulisan doon sa kanilang legal team din. So ngayon, hinihintay pa rin natin ngayon kung haharap ba ang legal team ng mga kapulisan na kakausap sa ating mga sa KOJC legal team. Pero ang ginamit nila ay ang ELRAD. So doon sila. Let's clarify that, Carlo. Wait, ang ginamit nila, may nakaposition ba na ELRAD ngayon dyan sa malapit sa ating compound? Saan nakaposition yung ELRAD? If naka-open ito? Yes, kapartner. Nandito nakaharap sa gate ng Emerald. So sa KOJC compound. Kado, is it still there? Yeah. Yes, Kado. Ano po yung implikasyon nito? Dahil hanggang ngayon daw po, ang posisyon ng ELRAD ay nakatapad po sa Emerald Gate, knowing the fact that this device is illegal sa ating Geneva Convention, kung di ako nagkakamali.
Well, alam nyo, pagka wala namang karahasan na nangyayari, hindi naman pwedeng gamitin yung aparato na yan eh. Long-range acoustic device, yeah. Psychological ano lang yan eh. No? Ang justification niya na under 5 Geneva Conventions is to quell disorder. It is not to gate crash. No? Correct. It is not to gate crash. At narinig ko sa tape, sa isang audio recording the other night, na may police officer na nagsasabi na, oh, kung ayaw ninyong gawin namin ito, then negotiate. That's right. Ano negotiating mo? Wala na si Pastor Kibuloy dyan. Tama. Si Joe Maricha lang nandyan eh. Maligayang Pasko sa inyo lahat, mga pulis. Wala na. Ayan, nandiyan pa ba si Carlo? You know, this is becoming to be a comedy of errors. At Carlo. it is not serving the present government dahil wala namang natatakot na sa kanila. Wala namang gustong lumaban din sa kanila. So what is the show of force for? What is the specialty of this warrant of arrest that cannot be served by 1 dozen policemen? Eh usually nga, 2 NBI lang ang nagsiserve yan. At by the way, inaatake na ng mga legal luminaries ngayon, no? The lawyers themselves are grouping, they're forming another, yung tinatawag nilang Mabini dati, o di kaya Bonifacio, which is a group of lawyers, no? Who will come to the defense of all those whose rights are being violated under a de facto martial rule. That is what we are experiencing now. No? Why? Because even our Secretary of Justice naghugas na ng kamay. Even our Secretary of Justice who can serve, who can talk to the President. Unang-una sabihin niya kay Marcos, Sir, mali ho yung in-announce nyo. Ito ho ang video. Pinasok ko ng mga kapulisan. No? Pangalawa, he can be the one to advise the President na itong ginagawa nyo, sir, is aggravating the situation. It is not helping your image a bit because you are losing. Correct, Kado. Kado, let's, maputol ko lang po saglit. Let's get back to Carlo on the line sa ating current situation sa compound. Carlo? Yes, Carlo. Go ahead, Carlo. Balikan na natin. Okay, balikan na lang natin habang inaayos ang linya. Pero kasalukuyan po natin na naririnig ang kaganapan dyan at hanggang ngayon ay naghihintay tayo ng paliwanag kung bakit ginagawa ito ng ating kapulisan. So samantala, at ito, nakita na po natin, this is the updated, bakit sila nagko-compress ngayon sa harapan ng gate ng Emerald na kung saan nitong mga nakarang araw ay naging mapayapa naman at ipinagkaloob na since nagkaroon tayo ng temporary protection order na ibinigay ng RTC branch sa Davao City. Ito ngayon, kagabi ay nagkaroon ng talumpati ang ating Vice Presidente para bigyan diin ng kasalukuyang kaganapan sa KOJC na talaga namang sobrang paglabag na sa batas ang ginagawa ng kapulisan. At ito yung bagay na tila binagyan linaw din ni Kaado na ang pagpapakita ng puwersa ng pananakot ay isang psychological operations na kung saan hindi na po ito tumatalab sa mga manggagawa sa loob ng compound. 10 araw na po kayo nariyan at hindi na po natatablan ng takot ang ating mga kasamahan dyan sa religious compound. Yes. At plano pa nilang pumasok ulit ngayon para magsilbi ng warrant of arrest. To think, ito na ito kasapong araw nila, pabalik-balik sa pag-inspect, pabalik-balik sa pag-iikot para hanapin nga no, yung mga gusto nilang hanapin. Yet, wala naman silang nahanap. Kundi puro lang
maling impormasyon, hindi katotohanan, yung nilalabas nila ng mga statement, mga kapartner. Ayan. So, malinaw yung nabanggit kanina ni Carlo. Ano to? Magbibigay na naman sila ng Another warrant of arrest. warrant of arrest. Plano nilang pumasok ulit sa compound, which is nakapasok naman talaga Yes, sila. oo. Ang mali lang is gumagawa na naman sila ulit ng formation na kung saan illegal na naman gagawin nila or mananakit na naman ito sila kapag pinipigilan sila. Kasi usually, di ba mga kapartner, pag gumagawa or nagsasagawa sila ng formation, hindi nila hinihintay yung mga legal counsel natin yung mga legal team natin para ma-explain first hand sa mga attorneys kung ano yung gagawin nila. Ang ginagawa kasi na lang, nagpupumilit ng pumasok bigla. Gaya na nakikita natin ngayon sa ating mga TV screen, mga kapartner. Pero ang nakakapagtaka, ano na naman tong formation na ginagawa nila since marami pa ring mga pulis na nandiyan sa loob ng KOJ. Actually, mga kapatid, kahapon pa ito sila. Ayan, mga kapartner, naririnig nyo. Andyan si Torre. Ayan, boses ni Ayan, Torre. boses ni General Torre. Di General. Ay, Kailangan ng laser, may access kayo sa PTT, kayo po ang may control sa loob ng compound, sir. Hindi po kailangan ng laser, hindi na po kailangan ibahin na natin game. Kasi may access kayo sa PTT, sir. Natin po ang property na ito, ang dalat, at saka hindi na po kailangan na ibahin pa yung game na yan kasi may access na kayo sa PTT. General Torres, ano ba yung tingnan mo ninyo? Gamitan niyo na, gamitan ng pangkadal mga kandado. Tanggalin ang kandado, buksan na gate. Go, buksan na gate. Ang kanilang nagawa sa pagpigil sa atin ay obstruction of justice. Hulihin! Arresting officers, hulihin ang mga yan. Obstruction of justice ang ginagawa ng mga yan. 36,000 Obstruction of ang piyansa nila noon. justice. 36,000 ang piyansa uli ngayon. Ang gate nila. Obstruction of justice. Narinig mo yun, Kaado. Plano nilang sirain yung Emerald Gate. obstruction of... Ang gate. Galing sa loob at galing sa labas. Yung mga nasa loob kasi dem, you swarm the gate galing sa loob para mabulkater natin ang kanilang kandado. Ayun. Eric, nandito ako. Lahat ng makialam dyan, hulihin natin. Pagbukas ng gate, pag meron pa mga pumipigil-pigil dyan, hulihin. Ilabas dito, may bus tayo nakantay. Arestuhin lahat. Lahat na nagkikialam dyan. Arestuhin. Grabe talaga to si Tor. Diba narinig mo yung Kaado? Kaado. Oo. Grabe, arestuhin yung mga makikialam, arestuhin yung mga grabe talaga tong si Torre Hindi na to. kaya may problema na talaga sa pag-iisip itong si Torre? Alam nyo, sinasabi ko nga, no? Ito'y panawagan ni Pastor Martin ni Mueller. Inapin nila mga farmers and I did not speak out because I was not a farmer. Hindi ako magsasaka. Inapin nila mga office and factory worker. Hindi ako nagsalita dahil hindi ako manggagawa. Then they came for the Chinese and I did not speak out because I was not the Chinese. Siguro, Hindi ako Chino. Nilusob nila si Pastor Kibuloy, hindi ako nagreklamo dahil hindi ako membro ng Kingdom of Jesus Christ.
Sinunod nila si Eduardo Manalo, hindi ako nagsalita because I was not Iglesia ni Cristo. Then nilupig nila mga Muslim and I did not speak out dahil di ako sumamba sa Islam. Nilapastangan nila mga Katoliko at maski Katoliko ako, hindi pa rin ako nagsalita. And then they came for me and there was no one left to speak out for me. Kayong nasa kubli ng inyong tahanan, maghihintay Senado. pa ba kayo? Pasok po muna tayo sa ating balikan natin. Let's go. Isang linggo na. President ng Korea. Dito sa gate. Yan na. Para mabuksan ng bulkada ng lang. Dapat dito. Dapat dito sa may gate. Huwag maniwala dyan na meron ng oras para tayo ay mag-argumento. Walang argumento kailangan dito. Martial law na eh. Isa ang dapat masunod. Ang batas. Ang sabi ng judge, pirmado niya. Pirmado ng korte. Ituloy sa kanya. Maraming salamat po. Oh. Ano gagawin nyo? 3,000 na kayo dyan sa loob. Secure the gate and patrol cars. Hindi na dapat magsarado yan. Yung mga nandyan pa, nahaharap. Wag na dyan, hayaan mo sila. May control sa loob ng Open na ang gate. Open na ang gate. Dili na. Oh, may pinasok kagad. Oh. May pinasok kagad. Ayaw dumaan sa x-ray. Kaya dito dumaan. Alalayan ang mga CDM sa loob. Pasok kayo. Kaya naman pala gustong buksan. Pasok kayo. Kaya gustong buksan kasi may ipapasok sila. Ipapasok sila na ayaw nilang dumaan sa x-ray. Bigyan na kayo kagabi. Oras na para ipagpatuloy ang ating mga trabaho. Huwag kayong pa-intimidate dyan sa seminar na yan. Napa-picture-picture sa inyo. Palabasin niya sa harap nyo. Kayo lumabas niya sa balangs nyo. Huli. Huli. Dapat. Araw ka na naghahanap, wala pa rin. Butas ka lahat. Kawawa yung mga polis. Sitaw na nga lang papawala mo, bibilad mo pa sa araw. Nakabukas para sa ating free access lahat-lahat. Free access. Wala kami pinipigilan ng mga taga-QJC na pumasok o lumabas sa inyong upaw. Wala, hindi namin kayo pinipigilan. So free access na sila maglawas-pasok. Kung ano makita nila dito, ano na yan, tanim na yan. Kita nyo naman, laki na ng butas na ginawa nila sa basement. Napakalaki na ng butas na ginawa nila sa basement, mga boss. Ito si Tori, wala na to sa sariling isip talaga. Oh, pinababayaan niya ng lumabag sa batas yung mga pulis. Para lang sa pansariling kapakanan. Grabe. Yung ginagawa talaga ng mga pulis.
Nagalit sila kasi dito pumasok si Inday Sara kahapon. O kaya gusto nila ma-secure to. Itong gate na to. Siguro, ang babait naman nila, nandito si Inday kahapon. Malamang, bumatak na naman yung mga nasa Malacanang na paraning na naman. Ay nakikita nyo ngayon mga kapartners, no, yung grabing ginagawa ng ating mga kapulisan. Kasi mga kapartners, Franco at Cherry and Kaado, no, kahapon ay nag-promise na itong si Marantan na lahat ng gamit na ipapasok nila sa KOJC compound dadaan sa scanners. Yet anong ginagawa ngayon ni Torre? So, gusto niyang buksan yung gate para free makapasok lahat ng mga gusto nilang ipasok. At karamihan pa talaga sa mga polis, itinatakbo pa yung mga gamit nila, yung mga boxes nila. Ano to, magpaplanta naman ba ng mga gusto nilang gawin dyan sa loob ng KOJC compound? So, ayan, sobra-sobra nakaado yung ginagawa ng itong ni Torre. So ang ibig sabihin, yung operasyon, yung illegal na operasyon na ginagawa nilang mga kapulisan dito sa pangunguna ni Torre ay hindi alam ni PNP chief or ni Marantan, Sheena, Franco, ganun ba? At saka kung wala, itong kay Torre lang mga kapartner, no, kung wala kayong ginagawang illegal, bakit yung kailangan itakbo? Pwede naman kayong maglakad papunta kung saan kayo gusto niyo. Bakit kailangan niyo itakbo yung mga boxes? Anong laman ng mga boxes na yon? Yun yung kailangan nating malaman. Kasi tignan mo, nagagawa na nga sila ng drilling doon sa loob ng sa JMC basement. Ito yung ginagawang kababuyan ng Torre na to. At ito yung ikinababahala natin. Magkakaroon sila ng gagawing tanim, kung ano-anong tanim na gagawin nila dyan sa kanilang illegal na operasyon na ginagawa at muli nilang ibibintang sa KOJC at pagkatapos ipapalabas nila sa mga mainstream media ang mga ilalabas nila na sinungaling na naman ang SMNI, gayong kitang-kita naman sa video. Kitang-kita natin mga kapartner kung ano yung ginagawang paghari-harian ni Torre. Hindi natin alam, mga kapartner, nasa wastong pag-iisip pa ba itong si Torre? Habang ang kanyang tagasunod ay nagmamatsyag din kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanilang boss kasi sila mismo alam nila. Kasama sila sa mapapahamak sa ginagawang kabaliwan at kasinungalingan ni Torre. Kailan, ang nakakagalit dito, kailan titigil si Torre sa mga sa ginagawa niya, no, sa KOJC compound? Binigyan na natin sila ng pagkakataon eh. Mamaya mga kapartner, magkakaroon naman ng press con itong PNP at ano namang kasinungalingan ang sasabihin ng kanilang spokesperson itong si De La Rey. Ito pa, Sheena, sabi ni Torre kanina. Narating niya ang korte. Dahil ang unang gagawin ng korte, pag siya ay nahuli, ay ang arraignment. Ito ay ang pagbabasa ng sakdal kung ano ang sinacharge sa kanya. Pag siya ay nabasahan na ng sakdal, tatanungin siya ng korte, how do you feel? Guilty or not guilty? Ganun tama mo kasimple. At doon magsisimula ang proseso ng paghahanap ng hostisya. Hindi pwedeng pa lang sa kalsada, sasabihin nyo na siya ay inosente. Hindi po yan ang tamang lugar. Hindi matatapos ang kaso na ito kung hindi siya humarang na husgado. Relax lang tayo. Mangyayari lamang ang pagsimula ng pagulong ng hostisya. Hostisya, naglakit, bumubulong ay haharap sa korte at sasagutin ng tanong, guilty or not guilty. Yan lang ang ating hahawakan kahit anong mangyari. Pagkatapos po niyan, Lalaban. yan na po maghaharap na ng ebidensya ang Estado sa pamamagitan ng piskal at ng mga nagre-reklamo. Tama na, Torre, pumasok ka na. Inyong mga dating Dahil kung sinasabi, pastoral, pumasok ka na. gaya ni alias Amanda. Parang ang bakla. Dahil mong daldal, pasok ka na. 3,000 na kayo rito naghahanap. Umi-style ka pa. Makakasagot at mamamigay kayo ng
ng inyong ebidensya. Okay na yun. Na si Kibuloy ay hindi nga guilty. Purihin natin ang ating Bibigyan kapila siya ng pagkakataon ng Estado at ngayon matatanggap natin ang na magbigay kasagutan ng mula kanyang sa ebidensya langit. para Salamat i-prove sa ating dakilang ang Ama. kanyang innocent. Purihin ang ating Ama. Marami naman siyang abogado. Salamat sa Ama. Meron pa kayong law school dyan sa DFC. At katalunan. Inggitero. Salamat. Inggitore. Sunod sa proseso. Masyado kang inggitero, Tore. Ito, na itatago nyo si Kibuloy. Patay gutom ka. Hindi ganito. Masyado kang inggitero. Away tayo sa kalsada, away niyo ang pulis na kanya mahulanan. Wala nang aaw sa pulis. Natutulog nga dyan eh. Tanga. Iyakin. Away mo yung pulis. Ang sarap ng tulog tsaka kain. Ang sarap ng kain ng pulis kahapon. Ang sarap ng tulog, sarap ng kain. Never bow down to lies. Wala, hindi tayo titiklop sa anumang kasinungalingan dahil alam natin Salamat Trabaho sa lang namin ang kulay. purihin ang Hanapin siya kanyang Ama. at dalhin sa korte Salamat sa ating sapagkat Ama. ayaw niyang sumuko. Nagbigay sa ating Ayaw niyang magpasakop nagbigay sa huwes kaligtasan. na binibigyan ng Idalangin na lang kapangyarihan ng natin batas. ang lahat na nandito. Napistahan siya. Lalo na ating mga kapulisan. Demonyo ka, Tore. Mayroon ng court order. Meron ka pang pa-korte-korte. Sampo ng kanilang mga Pagpabor sa'yo, doon ka lang sumusunod sa korte, gunggong. Dalangin natin sila na kung ano ang natanggap natin, na katotohanan at kaligtasan, makakamit din nila. Nalunood ang kanilang mga pamilya, nalunood ang kanilang mga anak. Hallelujah. Dalangin natin ng Ama talaga ang kikilos ang ating kalagitnaan. Wala tayong ibang hangad, kundi ang Magkaka-cancer ka din, Tore. Sana respetuhin natin ang Respetuhin. natin ang proseso. Ulul. Tapos na ang panahon. Marami pang kaluluwa iniligtas ang ating Ama. Na ang hustisya ay hahanapin natin sa kalsada. Mabuti ang kanilang mga puso. Ina-assure namin ang safety ni Apollo Kibuloy. Siya ay sa buko. Na merong Wala kaming personal na galit sa kanya. Wala kaming personal na interest sa kanya. Ulul. Ang sa amin lamang ay sundin ang utos ng korte. May utos ng korte. Branch 159, Regional Trial Court, Pasig City, na siya ay dalhin natin sa harap ng hukumang iyon. Sana maintindihan niyo, mga kapatid. Sana maintindihan. Kalahating buwan ka na dito. Susok ito na earlier na malinis niya ang kanyang pangalan. Sapagkat kahit ano ang kanyang gagawin dito sa kalsada, kahit ano ang inyong gagawin, that concept lahat yan. Sa korte lamang mapag-usapan kung ang isang tao ay guilty or not guilty. Sana may inyo, mga kapatid. Wala akong personal wala kaming nararamdaman dito na emosyon sa trabaho namin. Ang sa amin lamang ay maayos na pagpapatuman ng batas. Hindi ito malakasan ng boses sa kalsada. Kasi kung dito lang sa boses sa kalsada lang ang gusto nyo, ay may entrance kami. Hindi kayo maririnig. Hindi namin kayo magbibigyan, makitigyan. Pero hindi namin gustong gawin ito. Hindi namin sinasabi dito si Apollo Kibuloy. Wala kaming akusasyon. Ang sa amin, si Apollo Kibuloy at ang lima pa, i-Henseng Canada. Pag-asang ituwid ang kanilang mga ginagawa. Nanunood ang buong sanlibutan, nanunood ang Pilipinas, alam ng buong sanlibutan ang nangyayari dito. Kaya hindi nila ipapahiya ang ating bansa, hindi nila ipapahiya ang ating syudad. So manatili tayo sa ating mga panalangin, tayong lahat, purihin ang pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah! Na-insulto. Na-insulto sila kay Inday. Dakilang Ama, sa iyo ang Kasi nakapasok.
Pinupuri, tinanabilan natin Kami ang pinakamas. ay naglalala lamang ng waran Magpuri tayo utusan kung paano galing tayo sa korte nagpasalamat kagabi. laban kay Apollo Kibuloy, Ang ating kay Jacqueline Roy, kay Elting Canada, kay Pauline Canada, kay Ingrid Canada, at kay Sylvia Timanez. Ating pastor. Hindi namin sinasabi. Tayo sa katotohanan, mga kapatid. Sinasabi namin ay utos ng Federal Trial Court 159 ng Pasig City Kahit ano pang sasabihin. na sila ay dalhin, hulihin, upang managot, harapin ang kasong human trafficking na yan ang kaaway, pero dahil hindi tayo maninigluhod. Maliwanag. Hindi tayo natatakot. Kahit At ito ang alias warrant of arrest para sa Kawawa naman kaso sila. nakatakip na ang Tapos dito, saan sila papunta. Pero tayo sigurado tayo sa namin. Dalangin natin ang mga pulis. Hindi nila naiintindihan ang kanilang pagkakataon. Yes, at yan nga ang kasalukuyang kaganapan ngayon sa ating babalikan. Po ay nakapasok po dyan sa gate na yan at ating tinatawag na naging malaking insulto ang una sa lahat ka, anong pang-iinsulto awa doon? Dahil marami daw ang ginagawa ni Tory ngayon sa kapulisan. Wala na tayo mapagpaliwanag dahil sobra-sobra ng paglabag sa batas at di mabilang na paglabag sa batas ang ginagawa ng kapulisan. At babanggitin ko lang din ka, Eric, ang LRAD na illegal na device ay nakaporma din sa harapan ng ating Emerald Gate ngayon. Ganito po ang mukha o imahe ng Philippine National Police, kababayan. Yes, Brother Franco, mga kababayan, malinaw po na ang batas ay wala nang kinikilala ang gobyerno ngayon ni Marcos at ngayon nababaliw ang mga pulis para gumawa ng karahasan, pananakit at walang respeto sa mga fundamental na karapatan. Mayroon tayong tatanggapin mga kababayan na ulat mula sa Davao City. Phone patch. Ng ulat mula kay Brother Jade Calabroso. Kapulisan na nandito at ginagamit lang kayo. Araw sa Ginagamit inyo. The religious compound sa Davao City ay hindi maganda ang magsisimula ng umaga dahil ito ay pilit ng binuksan o pinabuksan ng ni General Torre ang mismong main gate, no, ditong KOJC Religious Compound, papasok dito malapit sa Cathedral, dito sa KOJC Cathedral, mga kapartner. At ngayon ay nakaharang, no, na bumuo ng human barricade ang mga kapulisan sa paligid mismo mula sa papuntang gate. Yan po ang kanilang ginawang daanan ngayon para hindi makapasok o hindi po pwedeng ma-access sa mga missionary workers na ngayon. Nakikita natin walang kalaban-laban, walang magagawa mga kapartner, kundi magpuri lamang. Magpuri, ligaw sa ating dakilang Ama, humihingi ng tulong sa mga nakakarinig, nakakapanood ngayon ng ganito ang sitwasyon na ginagawa ni Torre dito mismo sa KOJC Religious Compound, mga kapartner. At yun lang patuloy na nagsasalita ngayon si Torre, nagsasabi, nagpapaalala na kung sino man ang pilit na papasok mismo dyan sa loob, no, ay talagang huhulihin. At obstruction of justice daw ang mangyayari, ang kaso kapag pinilit. Kaya walang magawa itong mga KOJC missionary workers. Nasa tabi lamang mga kapartner. Wala itong mga baril. Pero yung mga kapulisan nasa harap ng KOJC Cathedral ay ito, may mga ilang pulis na may hawak ng baril at ito namang nakabarikada
ay patuloy dito nga sa harap sa paligid ng bisinidad ng KOJC Cathedral, mga kapartner. Para sa mga kababayan natin na kawawa na, ito ang gagawin ninyo, ito pa ang gagawin ninyo, maunin yung bunasod. So kung nahigugma mo sa inyong pamilya, nahigugma mo sa inyong mga anak, nahigugma mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi, makikusa mo sa kamatuuran. Ang tanan nilang ginakaso sa among magpalantay, puro na baka. Walay kamatuuran diha. Wala yung fabricated lies na tanan. So among ginahangyo ang among nga mahal nga kapulisan, mag-usa ta sa kamatuuran, mag-usa ta sa katarungan, ayuhon nato atong nasod sa Pilipinas. Nakakita mo sa sitwasyon nato karon sa Pilipinas, ginalisdan, ginapalisod na tagmaayo, ginakurat nilang tanang kwarta na dapat sa Pilipino, ang bugas na tag-20 wala na. So karan anang mga igsuon, tanan maunay pagpalisod sa tua. Karon nakita ni 5,000 nga pulis ang musulod sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Wala kaming ginawang kasalanan. Fabricated lahat. Gawa lahat. Nagkomplot ang tanang leader. Nagkaisa sila lahat. Walang kasalanan ang aming pinakamamahal na pastor. Kung nakita nyo ang kanyang mensahe, pag-ibig. Kung nakita ang kanyang mensahe, kaligtasan sa ating kaluluwa. Kaya, nagpapasalamat tayo. Kami mga kapatid, nakapunta kayo dito sa ating VP Sara. Pinapuntahan mga pulis dito upang malaman nyo ang katotohanan. Pinapunta kayo dito upang kayo ay maliwanagan. Kaya nagpapasalamat tayo. Patuloy tayong magpapasalamat sa ating dakilang Ama. Sa mga nangyayaring ito, sinasagad ng gobyernong ito ang lahat ng pagkaabusado, lahat ng kasamaan. Kaya kami, kahit konti lang kami dito, maninindigan kami sa katotohanan. Maninindigan kami sa katarungan. Yung corrupt ninyo na general, bayad na yan. So kawawa kayo, siya bayad na kayo. So susundin nyo ba siya? Susundin niyo ba yung mga bayaran na general? Tapos na siya, bayad na. Alam namin yan. Kaya desperado na siya. Kung ano-ano ang ginagawa ni General Torre, kasi bayad na siya ng milyon-milyon. Kaya kayo mga pulis na nandito ngayon, kinakawawa kayo. Ginagamit lang kayo. Huwag kayo magpagamit. Mawawala yung general. Magre-retire na siya, ilang buwan na lang. Paano na naman kayo? Siya magre-retire na mayaman, puno-puno ng pera kasi bayad na siya. How about kayo? Kayo mga pulis na naglilingkod, ano mangyayari sa inyo? Pakikinggan niyo itong general na sira ang ulo, wala na sa tama, kasi kung ano-anong ginagawa, kawawa talaga kayo. Tingnan niyo yung mga pamilya niyo na naririnig ang ating Executive Secretary ng The Kingdom of Jesus Christ, Sister Eleanor Cardona. Pinapanood ang pagkaabusado ni General Torre, ni General Marbel, ni Abalos. Diba? Kawawa kayo. Sumusunod kayo sa mali. Ano sabi ni Tatay Digong? Hindi excuse na susunod kayo kahit alam niyong illegal. Illegal ito. Illegal ang ginagawa ninyo. Alam niyo yan. Kayo ang dapat mag-enforce sa batas. Kayo ang tagapasunod ng batas. May batas pa ba? May batas pa ba? So tinatawagan namin ang lahat ng kapulisan. 10 days na kayo sa loob ng compound. Nakakatulog kayo ng mahimbing. Bakit? Kasi mababait ang mga tao dito. Hindi abusado, may takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Tingnan ang ginagawa nyo, 3,000 na natutulog lang kayo, pinapabayaan namin kayo. Naalam mo sa ilalim sa kahoy, ini-enjoy nyo na yung facilities namin. Meron ba kayo nakitang nagre-react? Wala. Ganon kami kapislabing. So kung ganito lahat ang Pilipinas, may kapayapaan sa Pilipinas. Kaya huwag yung hayaan yung mga general ninyo na bayad, sila lang ang nagtatamasa sa pera ng taong bayan.
kawawa yung mga masang Pilipino. Kami mga masang Pilipino din kami, pero naninindigan kami para maisaayos ang ating bansa. Tumititig kami ngayon, tinatawagan namin ang Pilipinas. Mga Pilipino din tayo, Pilipino din kami, pero wala na kaming karapatan, wala kaming karapatan sa lugar namin, wala kaming karapatan. Si Pastor, hindi nila binagyan ng due process. Ang aming mahal na Pastor, inakusahan nila, pero hindi nila binigyan ng due process. Wala, hindi siya pwede. Yes, yan ka Eric ang nakita natin. Kung naririnig natin mga kababayan, ay ang direktang pahayag ng Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nori, at nasa linya pa yata, Brother Franco, maliban kay Brother Jade Calabroso, si Kaado Paglinawan. Kaado, are you still there? At sa ating kaluluwa, ang kaligtasan ninyo, mga kapisan, ang kapatid namin, alam namin na hindi kayo kasasama, dahil napulis kayo kasi gusto nyo ng katarungan, gusto nyo ng mabuti, gusto nyo ng kailangan. Kaya, magkaisa tayo, Lalawa dadaan ako. ang boses ng katotohanan. Ito ang boses. Guys, sa corner ako dito, wala ako dadaan pa balik. So, wala nang bago sa Pilipinas kung pabayaan natin ang mga general na koran, ang mga general na bayaran, ang mga general na tulad ni Tore, ang mananaig. Mag-retire na yan, meron siyang milyon, mga kapatid. Milyon ang binayad kay Tore. Kaya desperado na siya. Kaya, pero tayo, mga kapulisan, nananalangin kami sa inyong lahat. Dinadalangin namin ang kaligtasan ninyo. Dinadalangin namin na kayong lahat ay maligtas at nakawala sa mga korap, mga masasamang mga opisyalis. Nakita niyo si Parpil, nagparty-party, kumakanta-kanta pa. Kayo, kawawa. Kayo, sa Ay, salamat. Tapos din yung pagdadrama ni Tore. kahit saan na lang kayo naliligo. Mas matitiis ko pa yung init dito kaysa sa bunganga ni Tore. Ganun ba ang gusto niyo sa Pilipinas? Kita niyo naman ang buhay namin sa Kingdom of Jesus Christ. Ganito, magmahal ang Ng media, guys. Hindi na agad yung media. Alaga sa bawat isa sa amin. Hindi niya kami pinababayaan. Pinagpapala niya kami lahat. Lalo na Medyo napuputol po ang ating live broadcast coverage direct from Davao sapagkat mahina po ang panahon ngayon at malakas po ang hangin outside. When I was coming over to the station, nako, yumayanig pati ang mga taxi. At sinusubukan nating makakuha ng karagdagang report na sa communication line natin, si Miss Hannah Jane Sancho. Miss Hannah, come over to the communication line please and have your report please. Magandang umaga sa inyo, mga kababayan. Past 9 a.m. na muling binakura ng ating Philippine National Police itong Emerald Gate ng the Kingdom of Jesus Christ. This is despite the fact na nasa loob na po ng Kingdom of Jesus Christ compound ang mga police. For the past 9 days, they can freely go inside sa ating compound. Pero kung mapapansin niyo sa mga report natin, since in the last 3 days, na naghihigpit talaga ang gate natin doon sa kabila. This is the gate doon sa near Kingdom, dahil may scanner tayo doon, talagang ini-insist ng Kingdom of Jesus Christ na dumaan sa scanner itong mga police na pumapasok dito sa ating compound. Ito ay dahil na nadiskubre na ating mga missionary workers na nagbabantay doon na ipinipilit ipasok ng mga police ang mga bomba, pepper spray at iba pang mga illegal na mga gamit at hindi kailangan sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Nandito si General Torre sa tapat ng Emerald Gate, hindi pa siya pumapasok at may hawak siyang microphone at ipinipilit niya ang pagsisilbi ng warrant of arrest. After 9 days na siya rin ang nagsilbi ng warrant of arrest ng madaling araw noong August 24. And this time, gusto nila kunin ang control ng gate ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Emerald Gate. So kung matatandaan ninyo mga kababayan, dito dumaan si Vice President Sara Duterte na ayaw din ng mga kapulisan
na pumasok. At dahil nakapasok ang Vice Presidente kagabi, they are going to take control of our Emerald Gate. At hindi lang dito sa Emerald Gate, pati doon sa ating kabilang gate. So lahat ng gates natin ay gusto nang kontrolin po ng Philippines National Police. And this is sa kabila na nakapagsilbi na po, naglabas po, nag-utos po ang ating korte na meron na pong writ of amparo na lahat ng barricade ay dapat alisin na. Dapat din ang presensya na ito, mga polis, matapos ilabas ang writ of amparo ay dapat wala na rin sila dito sa loob ng compound. So ito po ang hindi po maintindihan ng pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Kung makikita naman ninyo, walang nag-receipt sa mga missionary ng Kingdom of Jesus Christ. At dahil nais na po sinira na po yung block po ng Kingdom of Jesus Christ sa gate po ng Emerald para makapasok po yung mga police, yung pwersa nila, yung dagdag pwersa nila, at ipinasok din nila ang kanilang tent dito sa loob po ng Emerald Gate. At nagsasalita din po ang ating Executive Secretary, si Sister Nori Cardona, para kausapin yung ating mga, to pacify, yung ating mga workers, yung ating mga misyonaryo, na nandito ngayon. Kaya, some of them ay galing pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang from around the world, and kagabi ay nakiisa sila dun sa ating ginawang pagsamba, pagpapasalamat sa ating amang makapangyarihan. And nandito sila to celebrate the 39th anniversary of the Kingdom of Jesus. And this is the first time na actual nilang nakita na muling na pinapasok muli ang ating compound na hindi nga maintindihan bakit kailangan ipilit ang kanilang pagpasok, ay nakakapasok naman sila. At ang iba sa kanila, libo-libo na, ay nasa loob na rin ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. At na-witness ito na ibang mga media na nandito ngayon na nakaabang din sa ating mga gates sa lahat ng mga nangyayari dito. Sabi nga ni Torre, this is not the time daw for the Kingdom of Jesus Christ to assert what is legal and illegal, and that he is willing to face all the charges that we are going to file against him. Yan ang sinasabi niya. Pero paano naman yung ibang mga polis na nandito na madadamay kapag nagsumpatay ng kaso dahil sila ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang general? So, kaya pinapaalala pa ulit-ulit ng ating Executive Secretary, Sister Nori Cardona, na hindi hayaan natin yung mga polis na pumasok and i-document natin para makita natin kung tama ba o hindi. Because talagang tinatayuan ng Kingdom of Jesus Christ na hindi na po legal, hindi na po valido, o it's not valid na po ang mga rason na ginagawa po ng ating mga kapulisan. And right now, lahat po ng mga barriers po na nakapwesto po sa Emerald Gate, isa-isa na pong tinatanggal ng mga pulis at tinatabi po dito po sa tapat po, yung mga tindahan sa harapan po ng Kingdom of Jesus Christ. Nagkakaroon na rin po ng traffic dahil nasa ginagawa lang ating mga kapulisan para i-pwersa ang kanilang presensya sa pagpasok po muli sa compound Kingdom of Jesus Christ. And now na that they are taking control of our gates, pakiusap po ng Kingdom of Jesus Christ sa PNP ay huwag ipasok yung mga hinakan na natin katulad ng bomba, katulad ng mga pepper spray, at yung mga hindi naka-uniform, at yung mga maging yung mga walang ID na pulis na pinapasok nila dito sa aking compound. Ka-Eric? Yes, tama, Miss Sana, nasasaksiyan ng buong sambayanan ngayon ang lawlessness, walang kinikilalang batas at hindi na sumusunod sa batas at nagiging mga kriminal na ang mga utos ni Torre. At lahat ng ito, bumabalik kay Marcos, bumabalik kay Abalos na siyang direktang commander nila at kay Marbil. Miss Sana, do you have any update if there will be expected court intervention, at least magkakaroon ng sanity ang kalagayan ng madness ni Marcos Jr. sa pananalasa sa karapatan ng mamamayan dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Do you have any hint about any update possibly today? Although may bagyo ngayon dito sa Luzon, what about dyan sa Davao on the possibility of court orders or intervention remedies? Miss Hannah. That I cannot answer, ka-Eric, on the kung may movement po doon sa ating korte, but our legal team talagang work out po ang lahat, or they are exhausting all legal remedies to assert their rights
of the kingdom of Jesus Christ. But right now, wala tayong magagawa sa panahon na, sa oras na ito, when they are in full force with all their weapons and sa tapat ng init ng araw, at walang kalaban-laban at kawawa itong mga misyonary ng simbahan kung tayo ang maglalaban. Biro mo, kahit nakatayo lang tayo, there's a possibility na hilahin sila at ikulong. Yun ang kanilang and how much is the bail? Ka Eric, I think hindi na bababa sa 75,000 per head sakaling sila ay arestuhin. They are exhausting all the instrumentalities of the government. This is what? To serve a warrant of arrest. And they've been here for the past 9 days at hindi nila nakita si Pastor Apollo Kibuloy. And when they were in the gate at their Ka Eric, kausap kong ibang mga polis, sabi ko, sir, bakit kailangan yung pumasok ulit? Nasa loob na yung makasama ninyo. And some of them were already smirking, yung iba natatawa, yung iba na nga parang nakaka-insulto na yung reaction ng mukha nila dito sinasabi namin, sir, nakakapasok na kayo sa kabilang gate. Bakit kailangan pilitin nyo pa na pumasok dito? Kasi nga, naghihigpit nga tayo doon sa kabila ka Eric. And I think mas galit sila doon sa fact na nakapasok sa gate na ito si Inday Sara kagabi. Ka Eric? Sana thank you I'll pass you on to Brother Franco. Yes, Hannah. Obviously, yung komosyon na ginawa nila, ito yung isa sa naging daan para maipasok nila yung mga kontrabando. Obviously, those are contrabands. Ayaw nila ipasok sa legal process na ating scanner. Tapos tumatakbo pa sila na tila itinatago nila yung nilalaman ng mga boxes. Yung nakita natin kanina, nung time na binuksan yung gate, nagtakbuhan itong mga kolokoy na mga polis na ito. Bit-bit yung kung ano-ano mga boxes. Anong tingin mo? May idea ba tayo, information sa mga nilalaman ng mga boxes na ito? Na kanilang binitbit sa loob. Last time, nakita tayo ng Granada. Partner. Yes, Franco. Alam mo, Franco, lahat na possible pwede nilang ipasok. If the possibility na magtanim sila ng ebidensya laban sa atin, pwede na nilang gawin ngayon that now they are freely, now that they have free access to our gates without asserting our rights to check kung ano yung pinapasok nila. And not only that, hindi lang dyan, the possibility na magpasok sila ng mga tao na hindi pulis na pumasok dito sa ating compound. Let's talk about the safety of the men and women inside, even the minors, the kids na nandito ngayon. Talagang hindi na namin maintindihan bakit ganito ang ginagawa ng PNP. They are abusing their power and their authority sa galit nila nakapasok sa compound si Vice President Sara Duterte. This is really obvious. A day after na pumasok dito sa compound at nag-speech si Inday Sara sa ating celebration na ating 39th anniversary. Even na yung hiling ng KOJC na magamit ang cathedral for the celebration of the anniversary, hindi nga nila pinagbigyan. What more do we expect sa ganitong klaseng abusive na pamahalaan? Mga kababayan, eto hindi nag-resist ang ating mga misyonaryo dito. Dahil nais natin ipakita dito kung ano talaga yung totoong nangyari. Tingnan ninyo mga kababayan kung paano gamitin ng gobyernong ito ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang kapulisan, to assert their own motive, their political motive. You're correct, Sana. Lahat ng ito, nakikita ng mamamayan politika Na politika si Pastor, na politika ang Kingdom of Jesus Christ, na politika ang process of serving the warrant, at ang malala na politika at naging berdugo ang mga pulis, exactly the way it is now being observed by the entire country. Misana, at ngayon, nakikita ng buong sambayanan, ang lahat ng ito, punot dulo, ay ang paghabol sa politika nila Marcos na durugin ang mga Duterte at kinakapital nila si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Pero hindi naman bobo ang mamamayang Pilipino para hindi ito makita, Misana. At pangalawa, ngayon, nagtatanong ang mamamayan, Misana, at nakikita nila ang ganitong kalapastanganan. Ano pa daw ba ang yon ng inyong sitwasyon dyan
At mayroon bang augmentation of support from the local government ng Davao City, local officials, para man lang mapangalagaan at maprotektahan ang natitira pa ninyong civil, political, and human rights. Miss Sana, are there any presence from the local government of Davao City to check on the procedures ng pangaharas at pananalakay ng pulis laban sa Kingdom of Jesus Christ? Right now, Eric, we are alone. And we may be alone for now dahil walang nasa gobyerno ang siding on us right now sa mga oras na ito sa nangyayari. But we are not afraid because we know kasama namin ang amang makapangyarihan. Hindi man sila makapunta physically yung mga sumusuporta sa atin na nasa gobyerno ngayon, naniniwala kami justice will still prevail, Eric. And we're awaiting if may darating bang augmentation from the local government kasi biglaan ito sa Eric wala naman sila kapasabi So we cannot tell kung magpapadala ba ng augmentation. And I'm sure the local government and the other supporters of the Kingdom of Jesus Christ, they are all watching, all eyes right now sa mga nangyayari dito sa Kingdom of Jesus Christ. At what we want to know is that sana matapos na ito dahil for the past 9 days na ginagawa nila ito, matinding anxiety na, matindi na ang ginagawa nilang pang-aapi. Not just physically but emotionally and mentally dito sa ating mga missionaries sa Kingdom of Jesus Christ. More than 1 week na sila, Eric, dito papasok, labas, pasok sa lahat ng properties, sa lahat ng facilities ng Kingdom of Jesus Christ. Dito po sa headquarters ng Davao City ay hindi pa rin nakita nila si Pastor Apollo Sikibuloy. And ang ginagawa nila dito, Eric, they've been drilling and what information that reached us, they want to plant evidence to save their face, to save their honor, to salvage whatever honor kung meron pa sila na legal and valid ang ginagawa nila dito. Pero alam ng lahat na nanonood sa atin at monitor sa nangyari since June pa na they can no longer salvage their honor, their name, and their dignity ang ginagawa nila dito sa Kingdom of Jesus Christ. Sana nag-i-expect ang mga taong bayan na bago matapos ang linggong ito ay ilalabas nila ang mga box ng armas daw, mga explosives, pampasabog, granada, na lahat itinanim nila ng illegal at kriminal at iba't ibang mga kwento ng mga ipapatong nilang criminal acts against the Kingdom of Jesus Christ para lamang makalusot at tapusin nila ang kabaliwan ng kanilang panggagahasa sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipinong mamamayan na kasapi sa Kingdom of Jesus Christ. That is not a far-fetched idea or theory. Miss Sana, yan din po ang binabantayan ngayon ng sambayan ng Pilipino. At bagamat yan ay hindi makakatayo sa korte, ang tawag dyan, fruit of the poisonous tree. Illegal ang pag-search, illegal ang paglalagay ng mga tanim testigo, tanim ebidensya, but nonetheless, malaking perwisyo po ito, Miss Sana, sapagkat kung explosives nang makukuha nila at kahon-kahon na armas, non-bailable offenses ito, are our lawyers and our other friends nakahanda para ito harapin ang ganitong legal na atake, weaponization of the law in the disguise ng kanilang paglusob dyan para masalba ang kanilang kahihiyan at kahibangan. Miss Sana. Well, like sinabi ko kanina, Eric, we are going to exhaust all legal remedies and we will file all charges na pwede natin ma-file kay Torre, kay Marvin, kay Abalos, at sa lahat ng mga kasama nila dito sa mga ginagawa nilang injustice. This is considered atrocity na, Eric, ang ginagawa nila kaya sa Kingdom of Jesus Christ. This is, the issue is no longer Pastor Apollo Sikibuloy. This is no longer an issue, not the KOJC, but us, the Filipino people. They are doing injustice sa ating mga Pilipino. Mananatili sa ating pananampalataya, walang kukurap, walang luluhod sa kasamaan, walang maniniklukot sa mga hindi makatarungan. Tatatig tayo, tatayo tayo sa katarungan, tatayo tayo sa katotohanan, tatayo tayo sa kalooban ng ating dakilang Ama.
Magsoon, magpabilin ng tahag, unahin music din mo yung magpaminaw ta, magpadayon ng tag, magpasalamat sa ato ama. Maririnig natin ang boses ng ating mahal na pastor. So ito yung mahal na pastor natin na pumupuri patuloy sa ating ang ilang ama. Kababayan, si Misana ba nasa phone patch pa? Yes. Misana, are you still there? Yes po, yes po. Okay. May comment dito at kami nag-agree dito. Ang nasa trial ngayon ay ang buong mamamayang Pilipino. May matitino pa ba sa gobyerno ni Marcos? May matitino pa bang natitira sa Armed Forces of the Philippines? May matitino pa ba sa Philippine National Police? At may konsyensya pa ba ang bayang Pilipinas na sa loob ng 10 araw halos na panggagahasa, the rape of Davao, the rape of Kingdom of Jesus Christ by Marcos and his terrorist police? Ano po ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino? Ang nakatrial ngayon dito ay hindi ang Kingdom of Jesus Christ, hindi si Pastor Kibuloy. Ang nakatrial dito ngayon, saan napunta ang konsyensya at paninindigan sa tama at mali ng mamamayang Pilipino at mga naiiwan pa sa gobyerno? Misana, your reaction to these people's sentiments. Na hindi natin mailalahat yung mga pulis na nandito ngayon na talagang masasama. We're still hoping and praying na sila mismo na makapag-assess sa kanilang sarili yung mga pulis, yung mga kababayan natin na nanonood kung tama pa ba yung ginagawa ng mga nasa gobyerno, ng mga nasa pamunuan ng ating gobyerno dito sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi kung hindi na, they can stand for what is right. Hindi lang kami dito sa KOJC, hindi lang kayo na nanonood. Alam ko for the past 9 days, pagod na kayo dahil sa 24 hours coverage ng SMNI. Buti na lang may SMNI, 24 hours inihahatid kung ano yung mga nangyayari dito. Paano na lang kung walang SMNI ka, Eric? Matagal na tayong inabuso dito na hindi alam ng mga Pilipino. At buti na lang, this is the age of information, media ka man o hindi, pwede i-live sa kanilang mga social media platforms yung mga nangyayari ito. Kaya na-document natin. Kaya videos cannot lie, pictures cannot lie. Yes, correct. Ito yung mga ginagawa. And kung sila, confident sila na itong ginagawa nila ay legal, confident din kami dito sa KOJC na hindi tama ang ginagawa nila at marami mata. Hindi lang kami nandito sa loob ng KOJC, hindi lang kami nandito sa loob ng compound, kundi lahat ng mga nanonood sa atin sa SMNI, kayo din ay witness sa mga atrocities, injustices na ginagawa dito sa atin. Hindi lang kami sa KOJC, kundi tayo lahat ng mga Pilipino. Ayun. Sana basahin ko itong reaksyon sa report mo, live report, Brother Franco. Allow me please, mga kababayan. Hayop at demonyo ang Tore at ang kanyang mga boss at commander, including si Marcos. Ginagawa nilang patay gutom ang mga pulis as if sa pera na lang nabubuhay ang mga pulis natin at kahit illegal ay susundin ang utos ng mga general na hinayupak. Obstruction daw ng batas, siya nga ang lumalabag sa batas. Kaninong batas ang sinusunod ni Tore? Hindi naman batas ng konstitusyon ng kanyang pinagbabatayan, kundi batas ni Marcos, ni Abalos, ni Marbil at batas ng pera nila. Hindi nila kayang gamitin ang lahat ng pagkakataon ng ito upang wasakin ng durugin ng tuluyan ang Kingdom of Jesus Christ. Nakamasid ang buong mamamayang Pilipino. Kami po ay ordinaryong mamamayan. Kami po ay nakikita namin araw-araw ito. May hangganan din ito kay Eric. Pakipaabot po sa brothers and sisters sa Kingdom of Jesus Christ. Salamat ng marami sa inyong mga mensaheng ito. Misana? Yes. Ka-Eric, alam ko, mainit na yung ulo. Galit na yung ating mga televiewers. How much more yung mga kasama natin dito. But we will not show our anger and rage the point that we are going to be violent. We are in anger, we are in pain, and we are praying. Right now, nananalangin ngayon ang mga missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, sa mga gates natin dito. They are praying hard. They are praying wholeheartedly
to our Almighty Father, sana ma-realize ng mga police na nandito ngayon that what they are doing is too much. What they are doing is not right. And what they are doing is no longer part of their mandate, and that is to serve and to protect. And we are still hoping yung mga police na nandito ngayon that they will realize na ginagamit lang sila, that they will realize and will stand for what is right. Masabihin mo ng parang mabasag na ako na plaka na paulit-ulit kong sasabihin ito, pero uulit-ulitin ko ito ka Eric para ma-instill sa utak ng mga nakikinig sa atin ngayon na may hope pa. May hope pa dito sa mga kapulisan natin na ginagamit dito, na sila mismo ang tatayo para sa katotohanan. And I know, ka Eric, dahil alam ko naman, mahal na mga pulis ang ating bansang Pilipinas. At alam ko, pinili nila ang profesyon na ito, hindi lang dahil sa sweldo, dahil gusto nila protektahan ang mga Pilipino, ang mga sibilyan. Kaya naniniwala ako, ka Eric, na may panahon pa para makaisa sa atin. Itong mga pulis na nandito ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, yung mga kababayan natin na nanonood, bukas po ang mga gates ng Kingdom of Jesus Christ para suportahan po kami, para ipaintindi sa mga kapulisan na nandito ngayon na hindi na po tama yung ginagawa nila. Winawasak po nila ang aming confidence sa ating gobyerno na dapat ang mandato ay pagsilbihan tayo at hindi yung sila pa ang number one na umusig sa atin. Kasi right now, hindi namin nararamdaman ng gobyerno. Ang pakiramdam namin hindi kami Pilipino kundi mga terorista. Bakit ganon at bakit ganon ka Eric? Hindi namin maintindihan. Yeah. Misana, we are, the nation sees entirely how you suffer in pain, in grief, and how you control anger at paano nyo pinanatiling mapanatag ang inyong paninindigan na panalangin, paninindigang mapayapa at pagbubunyag. Ang inyong pamamaraan ng pagtutol sa ginagawang panggagahasa sa kalayaan at karapatan ninyo bilang mga mamamayang Pilipino na walang ibang may kagagawan kundi si Mr. Marcos Jr. Misana, ang taong bayan ngayon ay nagtatanong, mukhang ang patutunguhan nito ay ang pag-agaw ng lubusan at pagkamkam ng iligal sa mga naipundar sa dugo at pawis ng Kingdom of Jesus Christ na kasapian at pamunuan ng mga properties na pinag-iinitan ni Marcos at ng kanyang mga alipores at ng Amerika. Do you see that direction, lalo na dyan sa Davao, na mukhang ito nang gusto nilang gawin upang manatili ang kanilang illegal na pag-ukupa, pananakop ng properties na pribado ng mga isang reliyosong organisasyon na ginagamit sa pananambahan at paninirahan ng mga church and religious workers ay kakamkamin ng illegal at hindi idadaan sa korte. Misana may ganitong pananaw po ang ibang sektor ng ating lipunan the way things have unfolded right now in KOGC compound. Well, ka Eric, gaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kasi alam ko, marami pa sa mga nasa gobyerno ang naniniwala sa ano at handang tayuan ang tama. At alam nila na hindi tama itong ginagawa. At hinihintay natin sila na sana marinig ng mga nasa gobyerno na may prinsipyo at talagang tunay na may malasakit sa mga Pilipino na tayuan din ang katotohanan at justisya. Tayuan at depensahan kami dito sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil right now, ka Eric, wala kaming ibang mapuntahan. Wala kaming ibang inaasahan dito kundi ang aming amang makapangyarihan sa lahat. Yes. Ka Eric, this is our Red Sea moment, Wala kaming makita sa kaliwa, sa kanan, sa likuran namin. Nasa harapan namin ang dagat. Pero alam namin, nandiyan ang ating amang makapangyarihan sa lahat. Nakahangad na kami lahat ngayon sa langit, ka Eric. Nakataas ang aming kamay at kami ay nananalangin. Akala ng mga kapulisan, ng mga nasa gobyerno na sila na talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag nilang kalimutan, ka Eric, na may Diyos na siyang tunay na mas makapangyarihan sa lahat. At alam ko, ka Eric, na hindi pa makuha namin ang hustisya right at this very moment,
darating at darating ang hustisya. At naniniwala kami at may kumpiyansa kami na mababalidate ang lahat ng mga sacrifices namin dito. At ipinapaabot namin doon sa ating mga kababayan. Whether our God will save us or not, but we will never bow down to injustice. At nandito kami ngayon, peace-loving Filipino citizens of this country inside our compound. We will continue to pray to our Almighty Father na sana matapos na itong lahat at makuha namin ang hustisya na isinisigaw namin for the past 10 days sa lahat ng ginagawa na ating kapulisan at ng ating gobyerno laban kay Pastor Apollo Sikibuloy and of the Kingdom of Jesus Christ. Ka-Eddie? Sana naluluha po kami habang pinapanood at pinapakinggan ka at pinapanood ang ating mga kapatid na mga Pilipino dyan sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. At sana ito po ay magpapadaloy din po upang hipuin ang mga puso at isipan ng mga Pilipino na kung ganito po ang gobyerno ni Marcos, nababaliw, nahihibang, hindi kinikilalang batas, korte, konstitusyon, at ginagamit ngayon na pangtapal sa kanyang kapalpakan at kabulukan sa gobyerno. Ang issue sa Kingdom of Jesus Christ, sana po manindigan na po tayo upang wag na pong lumala ang dalamhati at ang pighati na nararanasan ng kapwa nating mga Pilipino. Ni sana, we can only share the tears and the pain sapagkat hindi rin kami pwedeng manawagan ng kung anumang mga pag-aalsa o violenteng aksyon na lalabag sa batas. But of course, sabi ko nga, ang mga sambayan ng Pilipino, ang buong bansa, ang nakatrial ngayon, kung may konsensya pa ba at may paninindigan pang natitira para sa tama kontra mali ang ating mga mamamayang Pilipino. Eric, ongoing ngayon, pwede tayo makinig sa ating live feed. Sige, Ma'am Norris. Anong nakikita ngayon ng mga tao? Anong nakikita ngayon ng Pilipinas? Kayo mismo ng mga pulis, mga enforcer kayo, tagapagpatupad ng batas, wala na kayong sinusunod na batas. Kung susundin nyo pa rin, yung mga leader ninyo, wala na talaga sa tama, at talagang sinukuban na sila ng masamang espiritu, huwag kayo magpapadaig. Panindigan nyo naman yung mga sinumpaan ninyo, na paglilingkuran nyo, proteksyonan nyo ang mga mamamayan. Sino bang proteksyonan ninyo? Tatanong lang kami, sino ang proteksyonan ng mga pulisan? Bali, matatapos din yan. Lahat ng nagsisimula, natatapos din. Sa ngayon, kayo ang nangaabuso. Hindi magiging maganda ang retirement ng mga polis na ito. Wala kayong nakitang kaharap-karahasan sa bawat isa. Hindi yan ang tinuro ng aming Kaya yung mga nandiyan dyan sa Maynila, dumiretso na kayo sa Malacanang. tinuruan nyo kami Bumabayad yung bumabayad yung pulisya niya. Bayad tayo! Bayad tayo! Oh, bayad tayo! Oo, bayad kami. O, yun ang tutong challenge. Gusto ninyo na pamasok ang media, may escort pa kayo. Kaya gusto nila, usag-adlaw, sila ang present, nga doon ay tunnel, samantalang sila naghimok sa tunnel. Oh. Tanawa ng mga video nila sa ilang kamera nila. Oh. Gihimo nilang dautan ang mga Pinoyanan sa mga babae na mong kaubanan diya. Tanawa ka mga buang ng mga pulis. Hapon, ngayon, at bukas. Alam niya kayo, bakit hindi tayo magulukihanan? Wala tayo kagulan, mga igsoon. Kahit kaning tanan, nakita na ni sa amahan. Sa atong reaksyon, magpasalamat. Magpasalamat, himayaon na ito atong amahan. Kahit kada adlaw, makita na ito ang milagro sa amahan. Kita ang milagro, magipakita sa amahan sa kalibutan. Daghan na kaayaw, nakaina sa atong mahigugmaw magbalanday. Tungod sa nakakahita. Mga kababayan, pagtitiisan po natin makakuha ng live feed from Davao, bagamat napakalakas po ng hangin
Kaya po nagkakaroon ng putol-putol na signal and internet connection sapagkat tayo po ay nagre-rely sa internet feed. Nag-uusap kami ni Brother Franco. Sige, balikan po tayo kay Eric. Oo, ayan na. Upang makilala nila kung sino si Pastor Apollo C. Kibuloy. Makilala nila ang katotohanan, makilala nila ang tunay na kaligtasan, at makilala din nila kung paano tayo manindigan dahil alam natin na dito tayo sa katotohanan. So ito, hindi na ito laban lamang sa Pilipinas, laban na ito ng kasamaan at kabutihan. At kailanman hindi na naig ang kasamaan sa kabutihan. Purihin ang ating dakilang Ama. Kailanman hindi na naig ang kadiliman sa liwanag. Mananatili ang liwanag. Mananatili tayong maging maliwanag. Sindihan natin ang ating ilaw upang makita ito ng sanlibutan. Sindihan natin ang ating ilaw. Let your light shine before men, that they will see your good works and glorify the Father in heaven. This is the glorification era. Ito ang pinahayag na glorification era. Kaya ngayon, ang panahon, niniwalhati ang ating mga paglilingkod, nakikita na ng sanlibutan, nakikilala nila ang mensahe ng ating mahal na pastor, sapagkat nakikita nila tayo. Kaya idalangin natin ang lahat ng mga nangyayari, itong lahat ang Ama, ang siyang may akda, ang Ama rin ang gagawa ng kapamarahanan. Kaya manatili tayo mapayapa, manatili tayo kahit anong gagawin nila, manatili tayo bukog lang sa kagalingon mga igsoon, ampo lang ta, pasalamat lang ta, atong daigo ng atong amahan sa kanunay, atong pasalamatan ang amahan sa tanayang ginahimo sa atong kaliwala. Walang dili na silang magkaunsa-unsa, nagkadipo-dipo na sila. Ang yawa nagkisi-kisi na. April 13, 2005, this is now the day of the Lord. The days of men are over. Tapos na ang araw ng tao. Tapos na ang kalooban ng tao pa rin ang masusunod. Kalooban na ng ating dakilang Ama. This is the day of the Lord. Araw na ito ng Diyos. Kaya ngayon, nakikita ng buong sanlibutan. Ang Ama na, ang mamumula, ang Ama, maghahari, ang Ama na siya, ang mag-i-intervene sa lahat. Alam natin yan, kaya manatili tayo nananalangin, manatili tayo, hinintay natin. Let us wait on the Father. Let us wait on the Lord. Let us always wait on the Father's intervention. Let us wait on the Father's movement. Stand still and let God move. Stand still and see the salvation of the Lord. Manatili tayo, matibay, mahinahon, puno ng pag-ibig, dan alam natin, pinapasa Diyos na natin ito lahat. Pinapasa Diyos natin lahat. At na rin pinapasa Diyos ang kanan pagsuon, makita din ang matuburan. Huwag yung papasokin yung media! Huwag pasokin yung media! Ang Diyos kanunay kauban natin. Ay, magriya. Huwag papasokin yan! Hinahon lang. Ayun sa pizza. Pagpuyok na. Pagpuyok. Nasiksingit mo eh. Oh. Paano kikilos ang ating dakilang Ama? Makikita ng buong sangkatauhan kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Alam ng kamayan lahat. Kaya ito ang pagkakataon. Huwag yung bigyan ng balita mga yan. Patuloy tayo magpasalamat, patuloy tayo maging malakas, patuloy tayo matibay, patuloy lang tayo manitigan sa katotohanan. Hindi tayo papabayaan ng ating dakilang Ama. Lahat, maninahon tayo, hintayin lang natin. Hintayin natin. Let us wait, whatever they do,
Alam naman ang sanlibutan, ano man ang ilagay nila dito, puro tanim lang yan. At justisya ang Ama sa Langit. Merong justisya. Ang Ama sa Langit ang nakakita sa lahat ng mga nangyayari. Alam ng Ama yan. So ano man ang huli nila, kung baka kailangan nila ng care. So ano pa ang kailangan nila? Kawawa naman sila, ibigay natin. Dahil alam natin ang ating pagpapala na gagaling sa ating dakilang Ama. Hindi siya pagkukulang sa atin. Kaya mahinahon lang tayong lahat. Manalangin lang tayo. Pasalamat tayo. Manatili lang tayo mga kapatid. Tingnan lang natin kung anong ginagawa nila. Manalangin tayo na maawang Ama sa kanila. Nabigyan sila ng chance na maliwanagan. Bigyan din sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang mga buhay at lalong-lalo na ang kaligtasan makakamit nila. Dahil ito naman ang dahilan kung bakit nandito ang Kingdom of Jesus Christ, kung bakit nandito si Pastor Apollo C. Kibuloy para maligtas ang lahat ng kaluluwa. So ang lahat, dalalangin natin ang ibang pagkakataon na makikita ng sanlibutan, maririnig nila ang mensahe ng kabutihan, mensahe ng kaligtasan, na siyang kailangan ng lahat ng kaluluwa sa sanlibutan. Kaya magkaisa tayo sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ito po ang nangyayari dito sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Kasi celebrate lang natin 39th anniversary kagabi. Bunong magpapasalamat kami at alam namin magpapatuloy ang aming celebration kasi alam namin hindi kami pababayaan ng ating dakilang Ama. Hindi man kami nagpupunyi sa labas dahil hindi kami makapagtitipon, pero sa puso namin nagagalak kami, patuloy ang aming kagalakan, patuloy ang aming pananampalataya sa aming dakilang Ama. So sa lahat ng mga kapatid natin dito sa Pilipinas, ito na po ang nangyayari ngayon. Bago lang nila in-open yung gate, alam ko nag-aalutate itong mga SMNL actors sa lahat ng mga nanonood. So ito ngayon, sa amin lang, nananawagan ako sa lahat ng mga kapatiran, sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Kingdom Life Congregations dito sa Pilipinas, at sa ibang dako ng daigdig. Mananatili tayo mga kapatid sa ating pananalangin, mananatili sa ating pananampalataya, walang kumurap, walang luluhod sa kasamaan, walang maniluhod, mga hindi makatarungan. Tatayo tayo sa katarungan, tatayo tayo sa katotohanan, tatayo tayo sa kalooban ng ating dakilang Ama. Magpagsuon, magpaginin ng tahag, unahin music din mo, magpaminaw ta, magpadayon ng ta, magpasalamat sa atong Ama. Maririnig natin ang boses ng ating mga pastor. So ito yung mahal na pastor natin na pumupuri patuloy sa ating dakilang Ama. If they send me to my feet, for I know a place where all my Lord will lie, and I'll be alright. Soon the sirens Calvary. Atyan ka, Eric. Ikaw muna. Yes, ayan po ang kasalukuyang kalagayan sa KOJC Compound na kung saan kagabi lamang sa pagbisita ng ating Vice Presidente, maganda ang kanyang pagpapaliwanag. Ang mga tao dyan ay simbolo ng kapayapaan. Ang taga KOJC ay nagpapakita ng isang busilak na puso sa kapwa. Sa kabila ng karahasan na pinagagawa ng kapulisan, anong ginawa po natin sa naging selebrasyon po sa ating 39th anniversary? Binati po natin ang kapulisan, minahal po natin ang kapulisan, binigyan rin po natin sila ng pagkain. Sa kabila ng pananakit ka, Eric, binigyan natin, minahal natin sila. Pero ito nga yung sinasabi, kahit ng ating Diyos, ng our Lord Jesus Christ, forgive them, for they don't know what they are doing. It's really biblical. Ano nangyayari ngayon sa KOJC? Patawarin niyo po itong mga kapulisan po natin dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa na sobra-sobrang makasalanan na po. Sa mata ng Diyos, sobra-sobrang kasalanan na po ito dahil alam po nila kung ano ang tama at mali. Pero mas pinili nila na gumawa ng masama laban sa kapwa. Actually, Brother Franco, mga kababayan,
while we were listening kanina doon sa live feed from Davao, nag-uusap kami ni Brother Franco, why is Marcos government so obsessed to use brutal force, illegal actions, tantamount to criminal activities using the police in order to attack Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ? At umabot na ng halos 10 araw. Sabi ko kay Brother Franco, because the Marcos government and his police would like to break the spirit of Kingdom of Jesus Christ. Gusto po nilang durugin ang diwang manindigan at manampalataya at manalig ng mga kapatid nating Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ. They want to break the spirit of the people of Kingdom of Jesus Christ so that they will not resist, they will not expose, and they will not stand for Pastor Kibuloy, and they will not complain or protest against illegal acts of Marcos government na ginagawa. Pero yun ang mensahe ni Vice President Sara Duterte kagabi. We will not break. At by the way, Brother Franco, basahin ko lang itong breaking news coming from Eastern Mindanao. Mga kababayan, ang Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang sumasakop po sa area ng buong Davao Region, Region 11, Northern Mindanao, Region 10, Caraga Region, Region 13. Mga kababayan, ngayong umaga po, confirm mula pa kagabi, naka-red alert ang buong Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao at walang officer o single soldier na pwedeng mag-leave o umuwi. Naka-standby sila ngayon. Bakit? Kasi nga, we have received information from inside sources sa gobyerno ni Marcos that they are preparing and ready to do a declaration of martial law for entire Davao region, at least, or 2 rehiyon, or buong Davao region. Bakit? Kasi hindi na po ito issue sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Issue na po ito sa gusto nilang durugin, tanggalin in the political equation ang mga Duterte. And September 2 na po ngayon, ang sinasabi ni Trillanes at ni Carpio that in the middle of September, i-release at isi-serve ang warrant of arrest nitong bogus na entity na International Criminal Court para mapagtakpan ang bigger operations nila. Inuna nilang nilusob, sinaktan at ginahasa ang kalayaan at karapatan ng Kingdom of Jesus Christ para doon mapokus ang atensyon ng mga tao. Correct ka, Eric. We just want to clarify that this is not a government organization anymore. This is a private army from a syndicate. Isang kriminal ang may-ari ng organisasyong ito. Sasabihin natin hindi po lahat ng kapulisan. Lagi na lang, paulit-ulit naman po natin ipinagtatanggol ka, Eric, sa araw-araw po na ating special coverage na ito, ang ating kapulisan, na maraming mababait po dyan. Pero sana naman po may manindigan po dyan at tumayo mismo na ipakita nyo po na mali na po ang inyong ginagawa. Isipin mo ka, Eric, mga kababayan, kung wala na po, gaya ng iyong nabanggit, kung halimbawa gamitin na rin ang Armed Forces of the Philippines para sa kasamaan, obviously ang kapulisan ay ginagamit na para sa kasamaan. Wala na magsasalita. Ang Kongreso, obviously, hindi nagsasalita at tahimik sa ganitong uring pang-aabuso. Ang Senado nakaraan nagkaroon ng privilege speech pero hindi rin nire-respeto ang mga senador. Even the Regional Trial Court from Davao City ay hindi rin nirespeto o masaklap pa dyan. Ang Department of Justice pa ang tila nagsampa ng charges laban sa ating judge. At ipapa-investigate nila kung bakit naglabas ng temporary protection order o writ of amparo dahil daw may serving of warrant of arrest. Yan. Correct ka, Eric. Ito po ang kumpletong larawan kung gaano po na-demonize o na-demonyo na po ang buong ahensya, ang buong gobyerno, na ang natatanging liwanag na lang po sa ating bansa
na nariyan sa ating gobyerno ay walang iba kundi ang ating Vice Presidente. Bakit po siya nasabi kong siya natitirang liwanag? Sa kabila po na nangyayari sa KOJC na wala pong naninindigan na government official. Ang Vice Presidente na lamang po sa kabila sa mga threat na pwede niyang harapin sa kanyang pagdalo sa loob ng KOJC compound ay hindi niya na po inisip ang kanyang kapakanan, ang kanyang buhay. Inisip niya po ang totoong paglilingkod sa bawat mamamayang Pilipino at sa KOJC compound dahil yun ang kanyang sinumpaan tungkulin na maglingkod sa ating bansa. Sa kanya na lang po, gaya po ng kanya nabanggit kagabi, na ang mga tao po sa KOJC compound ay simbolo ng kapayapaan. Na ito magiging daan sana sa mga tao na nanggaling sa mundo ng violence. Itong mundo ng kapulisan. Wala na makakapasok. Na tayo dumadalangin na magkaroon ng milagro na mabago po ang puso ng mga ito. Dahil kung wala na po tayo maasahan, ang ating Pangulo ay wala na po sa kanyang sarili at hindi po alam ng mga nangyayari at inuutusan na lang po ng mga demonyo sa kanyang kapaligiran. Ang ating Philippine National Police ay wala na po tayong maasahan. Lugbok na po sa kahihiyan at corrupt na po. I'm sorry to tell every one of them that's still saying that I am a police. I don't like what they're doing. If you don't like, then stand. Words is not enough. It is the action that counts the most. Always remember that as a police officer, it is the action, not your words. Of course, Frank, we are not also supporting yung panawagan na i-disband ang Philippine National Police. Hindi rin po tama yon. Ang tamang panawagan, reformahin ang Philippine National Police. We cannot be a government na walang law and order. Pero kung ang law and order ay nilalabag ng kapulisan, kailangang reformahin sila. At una dyan, tanggalin ang mga leaders nilang corrupt, nabibili, at walang kinikilalang batas. At pangalawa, ibig naming i-point out dito, ano po ang senaryo na patutunguhan sa nagaganap ngayon sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ? Una, naniniwala po tayo na alam na ng mga pulis na wala si Pastor Kibuloy sa compound na yan. On 24 hours to 48 hours na kanilang ginalugad ng illegal, todo-todo, brutal, halos 4,000 pulis ang ginamit. Lahat ng sulok ng lugar na ito at walang nakitang ebidensya o patotoo sa kanilang tsorya na nasa loob ng compound si Pastor Kibuloy. Umabot na ngayon ng 10 days halos. So ibig sabihin, iba na po ang senaryo dito. The senaryo na nakikita namin dito ay magtatanim na sila ng ebidensya. Kahon-kahon, boxes ng armas, bala, pampasabog, at ano pang mga tanim ebidensya na illegal at kriminal nilang gagawin to justify kung bakit magdideklara ng martial law sa Davao. That's number 1. Number 2, pag diniklara po ang martial law sa Davao region, that will cover entire Davao provinces, Davao City and municipalities, including dyan sa Kingdom of Jesus Christ, madali na po nilang palawakin pa ang mga illegal search, illegal arrest, at iba pa pong arbitrary and terroristic level ng mga ginagawa na kagaya ng ginagawa nila sa loob ng compound. At sino po ang target dito? Ang target na nila dito ay ang pagparalyze sa mga Duterte. Hindi po malayong gawin ni Marcos Jr. ang pagdideklara ng regional or local level martial law dyan sa Davao, lamang masunod ang kanilang layunin na before 2028 or before 2025, mawawala sa equation ng political balance ang mga Duterte. At ngayon, ang kapital nila si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Gaya nga na nasabi ni Kaado kanina lamang, na wala nang ibang gagawin tong Pangulong ito dahil pinangakuan daw siya ng Amerika na he will extend his term. Ang Amerika nag-uutos nito ha. Ako bahala sa'yo. You will extend your term. You just have to execute everything that I will tell you. Ganun na po. Kaya, wala na po tayo masabi dito sa... Mga isang buwan bago. Okay. Ang ebidensya dyan, Brother Franco, isang buwan bago
ang paglusob na marahas ng mga pulis na ito, nandyan na po ang US government agents sa Davao. At ini-expose na po natin ito sa maraming press conferences. Walang salita na nanggagaling kay Marcos sa DOJ o sa PNP. Pangalawa, binulgar po sila na ang mga agents na ito ng Amerika ay may bitbit na mga so-called testigo nilang tanim doon sa Amerika at ginagamit ngayon ng pulis. Sa utos ng mga kano, ito ang kanilang binibriefing. Pangatlo, nabulgar po na nandyan pala sa loob ng Eastern Mindanao Command na briefing sa Panacan, Davao City. So lahat ng ito nagpapakita that the circumstances, events, and related na mga balita tungkol sa utos ng Amerika na durugin ang Kingdom of Jesus Christ, durugin si Pastor Kibuloy, at ang mga Duterte, hindi lang po ito utos ni Marcos. Ipinapatupad po ni Marcos ang kanyang pangungunyong papa, ang kanyang puppetry sa US government, at ito po ay total sellout of the sovereignty and integrity of the nation na dapat nating singilin kay Marcos Jr. Tama ka dyan ka, Eric. At syempre malungkot tayo sa nangyayari ngayon. Bagamat alam natin kung wala na nga tayo maaasahan, isipin mo ka, Eric, dapat ang commanding general of the of the AFP, let's say, the whole AFP, at least meron lamang statement sa nangyayaring ito. Diba? Meron man lang makakapagsalita sa pang-aabusong ginagawa. Wala po sila. Ang masaklap pa dito ka, Eric, tila sinuportahan pa nito ng Secretary of National Defense ang ginagawang karasan ng kapulisan na kung saan wala bang karapatan na, kumbaga, ang kanyang pinapaliwanag na mayroon dahilan na makapagdagdag pa o makapag-deploy ng batalyong mga military forces para sa ginagawa ng Philippine National Police. Kung ikaw ba naman ay matinong tao, bakit mo maiisip na 5,000 hindi pa ba sapat yan sa paghahanap lamang sa isang tao? Tapos sa pananakit. Nakikita natin yung connivance dito ka, Eric. Connivance on how corrupt ang security forces natin ngayon na hindi natin inaasahan. Ganito po mga kababayan na mangyayari sa oras na magkamali po tayo kung sino ang ating itatalaga bilang Pangulo. And by the way, Frank, may mga landslide victims kagabi. Mula pa kahapon sa Samar at Bicol, wala pong rumaresponding mga pulis. At hindi nakakaresponde sapagkat doon po nila ibinuhos sa Davao City, which created a so-called humanitarian crisis right now inside Kingdom of Jesus Christ compound in Davao. Pangalawa, ang dami pong mga krisis ngayon na hinaharap ang taong bayan. Pwedeng sumiklab po ang pagguho ng mga lupa at massive landslide at ang pagkakaroon ng insidente ng pagbabaha. Subalit, ang mga pulis at ang military walang sapat na paghahanda sapagkat ginamit sila ni Marcos para lumusob at manggahasa ng kalayaan at karapatan ng mamamayan sa Davao, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ. At dahil dyan, mga kababayan, we expect millions of our people will be left to their own survival sapagkat sa Bicol ngayon, sa Naga, pumapasok na mga baha. Sa maraming bahay, ang mga pulis hindi makita doon. Kasi pinagbibit-bit na ni Marcos upang lumusob sa Davao. Kabaliwan po ito at may mga namatay na sa landslide missing sa bahagi ng Samar provinces. Mula pa kahapon, walang responde din po ang mga pulis. How inutil and how incompetent ang gobyernong ito na inuuna pa ang serving of the warrant daw sa mga hindi pa konbiktadong mga tao, 1, 2, 4 katao lang, subalit ang kanilang nilusob ay mga sibilyan at hindi naman yung tinatarget nila at ang dinala mahigit 5,000 pulis, Brother Franco. Kaya nga, Eric, hindi na tao yung kalaban natin dito eh. Hindi na tao. Demonyo na talaga yung kalaban natin dito eh. Kasi, isipin mo Eric, no? Kahit sa lahat dyan, papakitaan mo ng kabutihan. Masaya sila, mabait sila. Diba? Okay yung mukha nila maaliwalas eh. Pero sa oras na mag-order, magiging demonyo na naman.
Kaya nakakasawa naman sa, okay, sige, sabihin natin yan. Ang ating kapulisan. Even sila De La Rey, Catherine De La Rey, yung spokesperson, Major De La Rey, Catherine De La Rey, si Fajardo. Yung mga taong yun, alam naman nila na mali na magbigay ng kasinungalingan, pero ginagawa pa rin nila. 'Di ba? Kaya hindi nyo pwede maging excuse na inuutusan kami ng demonyo gagawin. Di demonyo na rin kayo. Kung ang command ay nanggaling sa demonyo na rin kayo. Di ba? Sa kanyang statement kaninang umaga, hindi po ginamit ng ating kapulisan ang Davao Cathedral ng KCC. Hindi po ginamit daw ng Davao Cathedral na mga pulis na command post. Ang sabi niya, advance post lang. Captain or Major De La Rey, huwag mo pong lukuhin ang taong bayan. Kay command post, kay advance post, inagaw nyo na po ng illegal ang Davao Cathedral. Kaya sa gitna po ng ulan at ng muog kagabi, at doon po sila sa hamog sa labas. Samantalang sa kanila, ang katedral na ito, hindi sila nakapag-celebrate ng kanilang anniversary dahil ginawa nyo pong barracks, garrison, war zone, at kung ano-anong pinapapasok ninyong mga illegal, granada, mga bomba, blasters. Ito po lahat pinasok nyo sa katedral, pinasok nyo sa school. Yan ba ay matuwid pang sabihin mong gawaing legal at gawaing pulis? Gawaing kriminal po yan, Major De La Rey. Kaya magbitiw ka na rin sa iyong tungkulin at huwag ka na magpulis. Mag-teacher ka na lang. Kung ikaw ay guro, wag mag-teacher ka, Eric, kasi baka iba ang tuturo niya. Sinungaling, mahirap. Umuwi ka sa bahay nyo at magtanim ka na lang ng kamote. Yan. Siguro pwede yun. Yan pa. Kasi pag sinungaling ka, tuturuan mo na yun, sinungaling mga bata. Mahirap. Tama. Ituturo mo kasi sinungalingan, hindi pwede yan. Magtanim ka ng kamote, Major De La Rey, at mga ngamote ka ng kaso, kasama ang mukhang kamote mong general na si Torre, si Abalos at si Marbel. And of course, palalayasin ng taong bayan ito si Marcos. Tsak na magaganap yon. Hindi po habang buhay ay tahimik at hindi maninindigan ang taong bayan. Matter of time yan. Major De La Rey, may araw din po ang paghukom ng mamamayan sa inyo. Yes, kaya nga ka, Eric, inimbita natin ang ating mga kababayang Pilipino na makiisa, especially sa ating liwasang Bonifacio. Yes. Makiisa po tayo. Punta po tayo doon. Magsama-sama po tayo dahil wag na po nating hayaan na lumala pa ang sitwasyon na ito. What time do we start gathering there, Franco? Usually Ang alas 4 5 o'clock. dapat nandun na 4 tayo. to 5. Kasi, Franco, go ahead po yung panawagan. yes. Kasi kung di hahakbang ang mamamayang Pilipino sa pang-abusong ito, isipin na lang po natin na marami na po nagugutom. Ipinunto po nito ng ating Vice Presidente. Tama. Sobra-sobra na po ang korupsyon. Palubog na po ng palubog yung ating bansa. Sobra-sobra. Ito ay dinidepensahan na lamang po ng mainstream media. Nagsisinungaling na lang po ang mainstream media. Nilalaso na lang po ng mainstream media ang iyong mga kaisipan nang sa gayon mapanatili po nila si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon. Hindi na po tayo papaya gaya ng ginawa ng Communist Party of the Philippines na higit 50 taon nilang nilason at kinontrol ang mainstream media para makontrol nila ang mamamayang Pilipino. Hindi po tayo papayag na ganun po ang mangyayari sa atin. Tayo, ang SMNI po ay maninindigan sa pagbibigay ng katotohanan na balita. At ito po, nawi-witness niyo po ang katotohanan na kalagayan po ng Kingdom of Jesus Christ. At hindi lang po ito sa ating mga KOJC, bagko sa bawat Pilipino, magkaisa po tayo. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan, magkaisa na po tayo dahil tayo lang po ang magiging daan para mabago po ang kasaysayan ng ating bansa at magkaroon po, ibalik po natin ang kapayapaan at wala na pong maging corrupt at wala na pong maging bastos at wala na mangyaring oppression sa kahit kaninong Pilipino. Eric. Ito Frank, pasensya na mga kababayan, ay in between po ay pumapasok ang panawagan ng taong bayan na sa Viber mo, Brother Franco, pinorward ko. Sir Eric, tama po kayo. Kulang na kulang po ang mga kapulisan ngayon dito sa amin sa Naga City, sa Kamsur,
At ito po mga picture ng malawakang pagbabaha at mga pagguho po dito sa amin. Mga kababayan, Bicol pa lang po ito. May Samar pa. So ano ngayon ang sinasabi mo, Marbil, na kailangan nyo ang mga pulis para rumisponde ito live na nagpapadala ng mensahe sa SMNI, sa Naga City alone. Lugmok na sa baha ang mamamayan, hindi makaresponde ang mga pulis dahil ang mga pulis inunang gamitin ng mga attack dogs ni Marbil at ni Tory at ni Abalos sa utos ni Marcos. Ngayon, nalulugmok sa baha, pagkaguho sa lupa at walang matakbuhan ang mamamayan na tutulong sa kanila sapagkat ang gobyerno ni Marcos lubog na lubog sa kahibangan doon sa kanyang pang-aatake sa Davao City, sa Kingdom of Jesus Christ. Kahiya-hiya at taksil sa bayan ang presidenteng ito. Walang ibang gawin, alam na gawin, kundi manalasa, manggahasa ng karapatan. At ngayon, pumapasok ang bagyo sa area ng Bicol at Samar at sa Luzon area, walang pulis na re-responde. Bakit? Inubos ni Marcos na ginamit bilang mga berdugong tagapanalakay at tagapaghatol ng kasamaan ng kanilang ugali at mga kondukta doon sa Davao City. Kaya nananawagan tayo sa mga pulis, umuwi na po kayo, iwan nyo na po ang utos na illegal at kayo po ay mag-report sa inyong mga istasyon at doon po kayo tumulong sa inyong mga kababayan, hindi po sa illegal at mapaminsalang utos na wala sa hulog at wastong kaisipan ni Marcos, ni Abalos, ni Marbil at ni Tory. Itigil na po ninyo ang ginagawang paglabag sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino at itigil na ninyo ang panggagahasa sa mamamayan sa Davao, hindi lamang dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Yes ka, Eric. Paano kung ang kanilang pamilya ay nasa delikadong kalagayan ngayon dahil bumabaha? Yes. Sino po magtatanggol doon sa lugar na iniwanan po ninyo? Sino magtatanggol sa inyong pamilya? Lahat po kayo dineploy dyan sa KOJC. Ngayon, malakas po, may bagyo po tayong kinakaharap ngayon. May mga report ng landslide, may pagbaha. Yes. Paano po kung ang inyong pamilya ay nasa delikadong kalagayan? Sino po? Sinong sisisihin nyo kung sakali may mangyari? Hindi si Bongbong Marcos. Hindi yung commander ninyo. Sarili nyo yung sisisihin ninyo kung bakit kayo naging tanga sa utos. Yes. Yan yung mga bagay na kinakailangan natin bigyan ng linaw sa ating mga kapulisan dahil pati ang ating mga pulis ka, Eric, sa report nga ni Ma'am Hannah Jane Sancho, tila ang mga pulis ay nawawalan na rin ng puso. Yeah. Tinatawanan na lang nila. Habang nananalangin, tumatawa na lang din sila. Tila ang kanilang utak ay talaga namang minamana na nila sa bangag na administrasyon. Lagi na lang nating ipinagtatanggol. May mababait na pulis. Opo, may mababait po na pulis talaga. At di po natin maitatago yan. Tama naman. Pero po, please lang sa ating mga kapulisan dyan, huwag niyo na pong lubos-lubosin ang iyong power o yung authority ninyo para abusuhin ang mga taga-KOJC na wala naman pong ginagawang masama. Tama. Kaya nga wala na tayong ibang pupuntahan dito, kundi ang panawagan sa mamamayang Pilipino. Yes. Dahil wala na po tayong maasahan sa Senado, sa Kongreso, sa ating security forces. Ang naasahan na lang natin, nagpapasalamat tayo sa ating Vice Presidente dahil ang kanya maibibigay ay comfort para sa ating mamamayang Pilipino at para sa taga-KOJC at sa taga-Davao City. At sana, kung meron tayong pamumuno na gaya ni Vice President Sara Duterte, hindi po mangyayari ito. Kaya siya rin ka, Eric, ay humingi ng tawad sa kanyang maling nagawang desisyon. At gaya ng ating laging sinasabi, scripted ito eh. Let's say it's scripted. Pero, syempre, we're part of the story. Masakit talaga na parte tayo ng kasaysayan. Pero tayo humihiling na mapadali na po yung script. Yung story na ito, padali na po natin sana. Sana meron na po tayong conclusion na maganda po. Pero hopefully, this year will have the best conclusion ever that will really end the days of Marcoses. Yeah. At hindi na yan mapipigilan mga kababayan. By the way, before po namin pagpapatuloy ni Brother Franco, ang aming paglilingkod, in spite of the fact na kami po ay under the weather,
kami po ay halos isang linggo na rin sa Liwasang Bonifacio at sa gitna ng ulan at init, kami po ay sumusuong kasama ang mamamayang Pilipino sapagkat yun ang tamang dapat gawin. Allow us to review ano po yung lesson learned sa kung paano hinarap ng Kingdom of Jesus Christ sa itinuro ni pastor na disiplina sa kanila ang ganitong kaluba na krisis dulot ng state terrorism and fascism o pandarahas ng gobyerno ni Marcos. Number 1, hindi po sila nawalan ng panalangin at pananalig sa Diyos. Prayers, it is always a weapon against evil and demonic acts. Prayer. Number 2, hindi po sila tumigil na magbunyag, pagbubunyag. Panalangin at pananalig, pagbubunyag through information. That is why we are having non-stop na paglalahad sa SMNI, sa vloggers, sa Liwasang Bonifacio, 24/7 din kami sa pagbubunyag. So prayers and panalangin and pananalig, pagbubunyag through information. Number 3, hindi po sila nawalan ng pananalig sa legal process. Bagamat very frustrating, sometimes you seem to be desperate to get what is real, just, and rational from the court, subalit hindi po sila nawalan ng pananalig sa majesty of the law and majesty and objectivity of the court. Kaya legal process. Ang pang-apat, sila po'y tumindig na magprotesta ng mapayapa. Peaceful resistance, hindi po violente. So yun pong apat na yun, ang ating tandaan. Lessons learned po ito na nakikita natin on how obedience, discipline, among them na itinuro at itinanim ni pastor sa kanilang isipan at mga puso ay nakaya nilang harapin ang libo-libong mababangis na leon ng mga pulis ni Marcos at ni Abalos at Marbil at Torre dahil po sa kanilang pananalig at panalangin, patuloy na pagbubunyag at pagpapaliwanag sa mamamayan through information, patuloy na paggiit ng legal na proseso sa korte at batas at pagtindig sa protesta sa mapayapang paraan. Kaya saludo po tayo doon sa mga pamamaraan at disiplinadong paghahayag ng paninindigan ng mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ. It should also be learned by the entire Filipino people the way the Kingdom of Jesus Christ, our Filipinos, nanindigan na tumarap sa napakalubang krisis galing sa terorismo ng gobyerno mismo ni Marcos. Kaya tayo patuloy na nakikiusap sa ating mga kapulisan na wag niyo na pong sundin ang Torre. Itong bumagsak na Torre na yan. Dahil nasa demonyo na po yan eh. Pwede naman po kayong umuwi sa inyong mga bahay o umuwi sa inyong rehiyon, sa inyong mga tanggapan at doon po ninyo gampanan ang totoong trabaho po ninyo bilang pulis. Proteksyonan nyo po ang inyong mga lugar. Hindi po kayo matutulog dyan buong araw, mananakit ng kapwa. Dahil hindi po trabaho ng pulis yan. Bumalik po kayo sa inyong mga tanggapan, sa inyong mga opisina, kung saan mang rehiyon kayo, at makasama nyo po ang inyong mga pamilya at ipagtanggol nyo po ang inyong nasasakupan. Hindi po kayo pupunta lahat dyan at buong araw lang po kayo nakatambay dahil sa mga order ng inyong mga commander na talaga namang walang ginawa kundi gumawa ng kasamaan dyan sa loob ng compound. Dahil alam nyo naman po na nilalabag nyo na po yung batas eh. Pagkakaisa na lang po ang natatanging solusyon at pag-ibig sa kapwa Pilipino, sa ating mga kapulisan dyan na nakikinig po ngayon. Sana po'y iwanan nyo na po, lisanin nyo na po ang KOJC compound at umuwi na po kayo sa inyong mga tanggapan at magtrabaho po ng totoo. Huwag po kayong matakot na mawalan po kayo ng sweldo or anything. Pansamantala lang po yan. Isipin po natin yung long term po. Sasampahan at sasampahan din po kayo ng kaso. Anong gusto nyong record sa inyong mga pamilya pag-uwi ninyo? Na natili akong sumusunod sa unlawful order ng aming mga commander? O mas pinili mo maging bayani na umuwi ka sa iyong opisina at doon mo pinatunayan ang totoong trabaho bilang isang pulis? Dahil intact pa rin ang iyong dignidad. Intact pa rin ang inyong puso. Hindi ka lumuhod sa utos ng demonyo. Torre,